Hello po, good day. Bali, ito po yung ating printing business sales and monthly income tracker. Actually, ano po talaga to, parang monthly budget tracker. Since yun po, makikita niyo po dito first yung instruction po. Yan, kung saan po paano um, mag-duplicate. Tulad po doon sa ating business printing um, costing and pricing. Same lang din po dito paano make a copy. Sunod po, makikita niyo po dito. Yan, may mga notes po na wag natin i-edit yung mga red font. Yun, sulatan lang po natin is yung items, expect po sa printing business since naka-automate na po siya. Ito po yung tinutukoy ko. Wag na po natin tong alisin since parang kinostomize ko na po talaga siya para and yun, and kung may question po, pwede niyo po ako i-message dito. Next po, makikita nyo dito yung annual summary. Naka-reference po yan since wala pa pong data. Once nag-fill up na kaya dito sa mga cell, lalabas po yung numbers dyan. Dito po, yung business tracker. So, di ba po, meron na tayong yun nga yung costing. Dito po, sasuggest ko na dito nyo ilagay yung mga customer nyo, anong month, anong date. For example po, yan, may drop down na po yan, January, February. Bawa po ngayong June, nakabenta kayo, anong date, sino po yung client, ano yung na benta nyo. Ito naman po is adjustable. Yan, pwede nyo adjust. And ano yung remarks, paid na ba, not paid, payment method, GCash, Paymaya, bank account, reference number optional para kapag ka ano, yun nga po, at least ma-save nyo po yung mga reference number. Amount paid, kung magkano, and for example po, ang binayaran niya 100, ang nagkakahalaga lang po yung ano, di ba? For example, yung buong batch ng project nyo in 1 hour na bili. 500 lahat. Ang costing nyo lang doon, mga nasa 200 for example. Bibilangin nyo na po yung profit nyo. And lalabas na po yan. Alam po dito yan. So, yan. Tapos may ano na rin po tayo dito. Parang graph. After po nyan, ano ba yan? Month of June, kunyari nilagay nyo. Dito po, ito po yung tinatawag natin na monthly monthly budget na ito sabi ko sa inyo, wag nyo to galawin. Dito tayo sa June. Same lang po yan lahat. Yan. Tapos pwede nyong ilagay lahat ng income nyo dito. For example, may work din kayo. Magkano yung salary nyo? Kunyari, 15,000 a month. Yan. Tapos may sideline one pa kayo na may other business pa kayo na kumikita kayo ng 5,000. May mga, kung itong mga to, okay lang po. Kung wala to, wag nyo nalagyan. Then, yan po. Yan, makikita nyo dito sa yung summary. Yan. Ibig sabihin yung pumapasok na income sa iyo 20,300 per month. Bukod pa po yung sa loob ng January lang po, ay ng June. Then, yan. Ito mga naka-red dito sa gilid, wag po natin siyang galawin. Dito naman po, variable expenses list. Ito, pwede nyo tong ma-edit. Editable po yan. Kung ano-ano po yung mga ginagagastusan nyo. Yan. For example, sa grocery, ang budget nyo 100, sa sa month ng June 5,000 pero ang actual talaga is 6,000. So, yun. Yan, lalabas po yan dyan. Total spend 6,000. Dito naman po, itong actual variable, ano lang po to guide. Kunyari, kailan nyo ba yun, kailan kayo na grocery? Ay, wait lang po. O, today kayo na grocery, June 12, amount magkano yung nagastos nyo, di ba po 6,000. Yan nga, mga food. Yeah, tapos ano yan, pwede nyo lagyan ng description, pwede rin naman pong wala, para lang ano, tapos yan, grocery. Makikita nyo po. Yan. So, ito naman po, yan, mag-automatic na yan na may mga computation sila. Yan, yung summary. Na income natin, variable expenses natin, 12%, yan, balance. Ito rin po, meron tayong bills. For example, electric, Meralco, di ba po?
magkano ba tingin yung monthly natin kung 1,000, pero ang pumatak talaga is 1,050. Due date, pwede nyo lagay yung due date para di po natin makalimutan. Next is, paid na ba natin? Not paid. Diba? At least po, mare-remind po tayo dito. Yan. Tapos sa labas din po yan dito, yung summary. Yung bills natin 1,500. Yung variable expenses natin 6,000. So, ang lumalabas, yung total spend natin this month is 7,050. Yung expenses number of income spent 34% na napunta sa yung income natin 34% na napunta dun sa mga expenses. So, parang may natitira pa tayong 13,000. So, yun po. Kung may savings kayo, ilagay nyo din po dito. Tapos ito, extra debt, mga kautangan. Yan, pwede nyo po ilagay. Tapos dito po, notes. Ano ba yung mga notes nyo for this month? Pag wala naman po, okay lang. Financial checklist. Halimbawa, goal nyo po ngayon is maka-sales ng 50,000 a month. Yan. Tapos, check nyo lang kung na ano nyo po siya ngayon. Ganyan. O kaya maglista muna kayo ng mga goals niyo for this month before papasok ng buwan. Tsaka tingnan niyo kung yun nga po, ma-achieve po ninyo. So yun po, after po niyan, meron din tayong July, August, September, October, November, December. Yun po. Tapos, ang maganda po dito, pwede nyo, itong kunyari, meron na kayo nito. Mag-make a copy lang ulit kayo sa own copy nyo. Tapos, palitan nyo lang to, 2025 pag next year na. So, magagamit nyo po siya ulit. Delete nyo lang po yung mga data before, di ba po na-copy nyo na sa bago. Delete nyo na po yung data nyo ng 2024, na automatic naman po masisave yung 2024. Tapos, yun po, para may data kayo for may sheet uli kayo para sa 2025. Ganun po. So, yun nga po, itong annual summary, kalahatan po mula January hanggang December po ito. So, lalabas po yung annual income, yan, annual savings, annual expenses, tapos yung data chart po dito. So, yun po. Thank you so much.